Ipo tayo. Ipo talaga? Oo, ipo tayo. Wala naman tayong gagawin ngayong weekend eh. Off naman natin bukas, diba? Bahala ka. Sige, ipo tayo. Kaso kung nag-ipot tayo, alis dapat tayo na madaling araw. Kerry, Go. laban mo na. Go. Pwede, ano na tayo, book na tayo ng bus ka ng ano ng hotel. Laban na. Laban na natin! Yes, sa Ipo tayo. Hindi pa ako nakapunta ng Ipo eh. Diba? Laban na natin ng Ipo. Ano, book na ako? Book na tayo. Teka, titignan ko, dali. Akin na yan. Book na natin, dali. Bigay mo na yan. Mag-book na tayo. Ryan, gising na. Gising na. Isa tayo? Mm. Isa tayo? Alisa tayo? Alisa tayo! Hey! Charot! And we're back sa ating first travel outside Kuala Lumpur. So first time ko pupunta dito sa state na to. Ano to nga ay sinasabi nilang one of the underrated cities or state dito sa Malaysia. So let's discover the majestic and the magical city of Hey! 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 So ayun na nga mga akla, we just have arrived here in Ipoh o yung Amanjaya Bus Terminal dito sa Ipoh, Perak. O di ba mga akla? So from Kuala Lumpur to Ipoh or dito sa bus terminal nila sa Amanjaya, 2.5 hours to 3 hours depende sa mood ng driver. Kasi kung yung driver mabagal ang takbo, syempre abuti kayo ng 3 hours. Pero kung mabilis naman siya, it's from 2 to 2.5 hours lang naman yung travel from Kuala Lumpur. And yung pamasahe namin is aabot lang siya from 20 to 30 ringgit. So bahala na kayong mag-convert yan. So kung gusto niyo pumunta dito sa Ipoh, mag-book lang kayo online ng bus and then going here in Ipoh from Kuala Lumpur is sobrang mura. Kaya mga akla, alam nyo rin ba na kaya kami pumunta dito sa Ipoh is gusto namin ma-experience yung mga old city at syempre ang mga pagkain na ina-offer nila dito locally. Kaya ano pa nga ba mga akla? Diyos ko, at isamahan nyo na kami mag-travel kasi ang travel namin dito sa Ipoh is less than 24 hours lang. Kaya nga mga akla, samahan nyo na kami mag-travel. Dali!
nga mga akla, nakapag-freshen up na nga ang akla pagdating natin dito sa hotel. At kung nakita nyo naman yung minontage natin sa hotel, sobrang ganda, di ba? Yung mga aesthetic, mga industrialized design ng mga hotel, yung kinuha talaga namin dito. And mga akla, kung gusto nyo i-book tong hotel na to, pumunta lang kayo sa Agoda at lagay nyo lang yung pangalan ng hotel, which is yung Brick Box Hotel Ipo. So, nagkakahalaga lang naman tong room namin ng less than 1,500 pesos. So, kung sa Malaysian ringgit naman, it's less than 130 ringgit. So, kung Sabado at Linggo yan. Pero mas bababa pa yan kung weekdays kayo pupunta dito. So, yun nga mga akla, nabanggit ko nga sa inyo na less than 24 hours lang kami dito sa Ipo. Kasi nga, Saturday and Sunday lang yung off day namin. And pinulpak na namin siya. So, 1 day or less than 1 day lang talaga kami nandito sa Ipo. At kung hindi namin mapuntahan yung iba pa naming mga tourist attraction or yung mga iba pang tourist attraction na pwedeng puntahan dito sa Ipo, kayo nang bahalang pumunta. Uy! Hindi mag-uuto si Akla. Hindi nga natin mapupuntahan lahat, Akla, kasi sobrang running out of time na tayo. So, gagawin lang natin dito is pupuntahan lang natin yung mga pwedeng puntahan na malapit sa place namin at mga pwedeng pangkainan at mga murang kainan at mga famous na mga kainan dito sa Ipo. So, mga akla, ano pa bang inaantay natin? Huwag na nating sayangin ang ating oras. Gala na tayo, rampa na tayo, mga akla. Tara na! Rampa na tayo, akla! Pa! Nga mga akla, Diyos ko dahil for the lakad tayo for today's video at medyo mainit-init ng konti pero lalaban naman dahil hindi tayo magbabaskil for today's video kasi hindi siya ganun kainit katulad sa Kuala Lumpur. So nandito nga tayo sa food hub or food street dito sa Ipoh City Center. So Kampung Kenjung or ewan ko ba, nakalimutan ko na, basta ilalagay ko dito kung saan yung area. So mga akla, syempre kakain muna tayo dahil hindi pa nga tayo nagtatanghalian at almost 2:30 na ng hapon. So mga akla, kain muna tayo dun sa mga famous or yung mga well-known na mga kakainan dito sa Ipoh. At syempre, kakain tayo dun sa alam nating maraming tao dahil 'di ba kapag maraming tao, ibig sabihin masarap. So, tara mga akla, samahan niyo ako. Tara. Nandito na nga tayo sa restaurant Tian Chun. So mga akla, itry natin yung mga pagkain na pwede nilang i-offer at tingnan natin kung masarap nga ba talaga o charot-charot lang. O tara na mga akla, let's go! At yun na nga mga akla, balik tayo dito sa Concubine Lane or yung Heritage Lane dito sa Ipoh. Daming tao mga akla, tara tingin tayo ng dessert natin. Tara.
Marami kasi sila dito mga binibentang mga pa M&M, mga pa dessert. So, tingin tayo ng murang dessert. Gusto daming tao. Yung mukhang masarap, saka yung mura-mura lang mga akla. So, tingin tayo. O, di ba? So, kung gusto niyo naman ng mga souvenir din dito, marami dito mga souvenir, mga te. Parang lakas yung makadivisoya, mga akla. DVD ang peg, ang atake. So, tingin tayo ng kakainin natin. So, tara dito, uy. So ayun na nga mga akla, nakaagaw na attention natin itong strawberry tangkulong. So parang famous to sa Japan, sa Taiwan, saka sa Korea, no? Saka sa Philippines, nagka-trending to. So hindi ko pa siya natatry, so i-try natin ngayon. Since ngayon ko lang naman ito nakita dito sa Malaysia. How much for one? Ha? How much? Strawberry? Ano daw? We only have strawberry grape and mix and Okay. This one, strawberry grapes. How much? 8 ringgit. 8 ringgit. So, pwede na. Pasok sa budget. Basta mga pa 8-8, pa 5-5. Pasok sa budget yan. Laban natin. Try natin. 8 ringgit. Okay. Uy, ang laki. Tingnan niyo, oh. Diba, ang laki. Tingnan niyo, oh. Hindi tayo magiging vloggers for today's video. we have 3 3 ringgit? No, I don't have. So, ayan, try natin mga ako. me. Rinig nyo yun? Para pala siyang candy. Parang candy lang sa Pilipinas. Yung parang panutsa. Pero ang gamit is white sugar. Tapos ang asin yung strawberry. So nagko-complement siya dun sa sweetness saka yung dun sa sourness. Uy, sourness! Hindi ko magiging sourness dito. Try naman natin yung grapes. Uy, yun yun. Mainit-init pa siya. In fairness ha, nagko-complement siya dun sa strawberry. Saka dun sa grapes. Sarap. In fairness ha, recommended to. Kung first try nyo to, magandang panginaras mga ka. Pakainin natin to kay Chad. Uy, nakakaloko kayo. Tara tayo sa next nating destination. Welcome to Lorong Panglima, Ipoh! And ayun na nga mga akla, latik na nga si akla for today's video. Grabe, mainit pero hindi malagkit. O, di ba? Hindi tayo magiging malagkit dito sa Ipoh. And nandito na nga tayo sa Birch Memorial Clock Tower. So, tong Birch Memorial Clock Tower na to is kinommemorate siya sa isang naging British resident dito sa Perak, Malaysia. So, binigyan lang siya ng wall clock. Uy, wall clock! Hindi magiging wall clock. Binigyan siya ng parang monument pero ginawa siyang clock para at least lagi pa rin maaalala yung first British resident dito sa Perak, Malaysia. Yan lang naman pala yun. Diyos ko, dahil ba't naglagay pa ng ng orasan? Uy!
pangalawa, pangatlo, pang-apat, at pang-lima. Shoot, wale. Ay, yun na nga mga akla, after 5 minutes walk from our hotel, nakarating na nga tayo dito sa Mural Artwork Street. Dito lang yan sa Ipoh, Perak. So, ayun mga akla, libre din yung ano dito, yung pagpunta dito, wala kayong dapat bayaran. So, makikita lang naman natin dito is yung mga artwork ng mga sikat at mga magagaling na mga mural artists dito sa Malaysia, particularly dito sa Ipoh, Perak. O, diba? Pakita natin kung ano ba yung pwedeng nating mapuntahan at pakita din natin kung ano ba yung mga magagandang art na nalikha ng mga magagaling na artists dito sa Ipoh. So, without further ado mga kala, sama na kayo! Tara na, sama ka sa akin! Dali, sama ka sa akin! Dali! Dalian mo! Char! At ayun na nga mga akla, ginabi na nga tayo dito sa Ipoh. At nandito na nga tayo ngayon sa Quinta River Walk. O, diba? For the walk ang akla for today's video, kahit gabi na mga akla. So pumunta kami dito para maglakad-lakad, mag-unwind. Dahil sa init nga kaninang hapon at tanghali, ay Diyos ko day, gabi na kami lumabas. At dito pala sa sa Quinta River Walk, may magaling na dito tayo dali. May magaling na barbershop. So nakakita kami ng barbershop dito. Kaya ayun, dahil wala akong time sa KL, dito na tayo nagpagupit mga akla para bongga na. Saka mura pa yung pagupit nila dito, 25 ringgit lang. And dito na rin kami maghahapunan. After namin maghapunan, lakad-lakad lang. And after ng lakad-lakad, borlogs na, di ba? Dahil hanggang bukas lang naman kami ng umaga. And then batch na ang mga akla. Going back to reality at back na tayo sa KL. O, di ba mga akla? Sige na, kakain na tayo. Hanap tayo ng mga makakainan natin dito sa Quinta River Walk. Oh, samahan niyo na kami mga akla. Let's go! Ayun na nga mga akla. Dito na nga kami bumagsak sa Hadramaut Yemeni Arabic Restaurant. Dito lang din yan malapit sa Quinta River Walk dito sa Ipoh. O, di ba mga akla? Sa sobrang dami ng tao doon sa Quinta River Walk. At saka kakaunti lang din naman, hindi rin ganun karamihan yung restaurant doon. Nag-decide na lang kami na maglakad-lakad. Baka meron ngang sakali or baka sakaling may mga restaurant na open or may mga restaurant na available pa sa mga paligid ng River Walk. So, ayun na nga mga akla. Ending up, dito na nga kami kakain for our dinner
So, walang choice, pero for sure, mukha namang masarap kasi nga, hindi siya masyadong pinipilahan at hindi rin siya masyadong sikat na sikat. Pero may mga kumakain dito, mga Muslim or mga Malay kadalasan. So, mga akla, in-order lang naman namin dito, mga Arabic food, like yung mga chicken mandi rice, yung mga kebab rice, saka yung mga ano nga pala to, mga salad. So, tingnan nyo na lang mamaya yung mga pagkain na ina-offer nila dito. And tara mga akla, medyo gutom na si akla. Kaya lalapsa tayo. Tara na! At sa wakas nga mga akla, nandito na tayo sa ating kwarto. Makakapagpahinga na si akla sa daming nilakad for today's video. Yung akla nyo pagod na, kaya mga akla, good night and see you tomorrow sa ating last gala dito sa Ipo. Good night mga akla, see you tomorrow! Ay... And good morning na nga mga akla. Diyos ko dahil alive na alive si akla dahil nga nakapagpahinga ako. So almost na rin 9 o'clock in the morning. So nakapagpahinga ng bongga si akla. O dahil nakapagpahinga tayo, mag-aalmusal na tayo dito sa Ipo. And then pagkatapos nga pala namin mag-almusal, liligo-ligo lang tayo para magpa-freshen up. And after that, pupunta na tayo ng terminal para bumalik sa Kuala Lumpur. O, diba? Sobrang liit or sobrang bilis lang talaga ng weekend travel namin dito sa Ipo kasi nga walang time at walang araw na pwede pa tayong mag-travel kasi kailangan na nga natin bumalik ng KL at magtatrabaho na nga tayo the next day. Kaya mga klas, samahan nyo na lang ako or samahan nyo na lang kaming mag-almusal ng chicken rice or mag-almusal ng mga pagkain pa dito sa Ipo. Tara, let's! Pak! 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 Charot! At nandito na nga tayo mga akla sa pinipilahan at sikat na chicken rice shop dito sa Ipo. Oh, hindi yan 21, kundi nandito tayo sa 26 restaurant. Oh, 26. Charot. Walay. Charot lang. Ayun na nga mga akla, ready to go na nga tayo, going back sa Kuala Lumpur. Siyempre, napakasaya din naman talaga ng trip natin dito kahit na less than 24 hours lang yung stay natin dito sa Ipo. I hope na meron kayong mga idea or mga, siyempre, mga papagkukuhanan ng mga pupuntahan dito sa Ipo. Hindi man lahat natin napuntahan, babalik at babalik tayo dito para at least mapuntahan natin yung mga iba pang pwedeng mga tourist spot or tourist attraction at pwede pang mga kainan dito sa Ipo. Siyempre maglilid na tayo nung para medyo matagal-tagal din yung stay natin dito. Kasi 24 hours or less than 24 hours is not enough for you to discover yung beauty ng Ipo. And if you like this video mga kala, edi i-like nyo na. And kung nagustuhan nyo rin ang video at natuwa kayo sa travel vlog natin for today, i-share nyo na para at least makita ng mga akla at mga madlang people natin. O, diba? First out of Kuala Lumpur travel trip vlog natin to. Kaya mga akla, comment below kung saan yung pagustong pumunta si akla at maging Dora Dora the Explorer dito sa Malaysia. Until our next travel mga akla, tara na! Alisa tayo! Bye-bye mga akla. I love you all. Shoota kayo! Char! Bye-bye!